Paano kung ipinanganak ka sa Victorian era o noong 1800s? Kakayanin mo bang kumain ng giniling na mami? O di kayo maligo ng asido? Nako, manood ka. Dahil ito ang 10 sa nakakakilabot na trends noong Victorian era. Sure ako after this video, magpapasalamat ka. Dahil sa panahon natin ngayon ka pinanganak. Number 10, tapeworm dieting. Alam mo ba noong Victorian era, yung mga babae noon para magpapayat, ay lumulunok sila ng tapeworm o mga bulate dahil ang dahilan nila, yung mga bulate daw mismo ang kumakain sa mga pagkain na kinakain nila. Hayos din yung theory nila, no? Pagkatapos nilang lunukin yung mga bulate, nagtitake sila ng pills para patayin naman yung mga worm. Pero imaginein mo, yung mga bulate na nilulunok nila can grow up to 9 meters. Grabe, parang ahas na yun ha. Number 9, consuming mummies as medicine. Alam mo ba noong Victorian era, yung mga mummies nila ay dinudurog nila at ginagawang pulbos sa kagagawing juice? Yeah. Noon kasi, akala nila na ang ground up mummy remains ay may healing powers. Galing mismo sa Egypt ang mummies na giniling at ginagamit ito bilang medicinal powder. Ew. Number 8, human hair jewelry. Oo, tama ang nabasa mo. Hindi lang basta buhok na ginugupit o tinatago. Ang mga buhok na ito ay galing mismo sa mga patay na kamag-anak nila. Ginagawa nila itong bracelet, necklace, or brooch para may sentimental na keepsake ng mahal sa buhay na namayapa. Parang medyo creepy, di ba? Pero musot-sot mo yung buhok ng mga namatay na kamag-anak. Pero para sa kanila, thoughtful gift ito. Number 7, leech therapy. Alam mo ba nung Victorian era, ginagamit ang mga leeches o mga linta bilang gamot sa sakit ng ulo pati bronchitis? Dahil sobrang in-demand nito noon, halos 42 million na mga linta kada taon ang ginagamit sa UK alone. Eventually, nawala ang trend na ito noong 19th century, pero ang nakakagulat, bumabalik yung trend na yan ngayon. Bet mo ba? Number 6, belladonna eye drops. During the Victorian era, attractive para sa kanila ang watery eyes effect. They thought kinaganda nila yon. So women would use drops of perfume, citrus, or even belladonna. Isang deadly na ingredient that could make them blind over time. They thought it made them look more delicate. Pero sobrang delikado nito. Number 5, arsenic dresses. Nauso ng Victorian era ang seafoam green dresses na gawa sa arsenic. Oo, arsenic. Minsan kasi, ang green dye noon ay galing sa deadly substance na ito. Super popular siya, pero dangerous na sa health, kaya kahit hanggang ngayon, may caution pa rin sa paghawak ng mga ganitong klaseng damit. Number 4, resurrectionist. During the 18th and 19th centuries, may mga taong tinatawag na resurrectionist or mga body snatchers. Sila yung nagnanakaw ng mga bangkay sa mga sementeryo para ibenta sa medical schools for dissection. Ang demand for this activity was high, kaya kahit illegal, malaki ang kita nila. Number 3, taxidermy hats. Mga patay na hayop like stuffed birds or kitten. Ginagawang fashion accessories ito ng Victorian era. One example, si Miss Kate Fearing Strong na nag-attend ng ball ay may nakadisplay na patay na pusa sa tuktok ng kanyang hat at ang mas malala pa dyan, may 7 pang buntot ng pusa sa dress niya. Pero nung time na yon, it was the vibe. Number 2, arsenic baths. Para daw pumuti at gumanda ang kutis, nag-arsenic baths ang mga Victorians noon. Isa itong toxic na asido na poisonous at nakamamatay. Pero sabi nila, beauty comes with a price. As in literal na nakakalason. Number 1, burning hair. Alam mo bang para ma-achieve nila yung curly hair na uso noong Victorian era, ay kailangan mo pa talagang iinit ang curling iron sa mismong apoy. Tapos kapag mali ang timing mo, pwede kang makalbo. Kaya maraming babae noon ang nakakalbo. Grabe no? Sa Victorian era talaga nagsimula yung term na tiis ganda. Ang daming kakaibang trends, right? In the Victorian era, hair was meant to be styled in a way that made the body appear balanced. But hey, bawat era naman ay may sariling weird flex. Sa India, may mga elektrisyan na nag-aayos ng mga high-voltage power lines nang walang kahit anong protective gear. Ang mga linyang ito ay may kargang 10,000 volts at ilang pulgada lang ang layo mula sa kanilang mga ulo. Bukas pa rin ang kuryente habang sila'y nagtatrabaho. Kahit isang maliit na pagkakamali lang, maaari silang mawala sa loob ng mas mababa pa sa isang segundo. Sa US, kapag ganitong trabaho, kailangan ng full power shutdown. Minsan pati buong kalsada ay isinasara. Ang mga elektrisyan ay nakasuot mula ulo hanggang paa ng insulated gear, helmet, gloves, boots, lahat para siguraduhin na walang anumang panganib bago sila humawak ng kawad. Pero sa India, dumadaan pa rin ang mga sasakyan sa ilalim nila, naglalakad ang tao sa mismong ibaba ng mga hagdan. Walang insulated tools, walang warning tape, walang safety barriers.
Minsan, ni hindi alam ng mga tao na nakatayo sila sa ilalim ng linya ng kuryente na maaaring pumatay sa kanila agad. Para sa maraming lokal na elektrisyan, ito lang ang paraan para may maipakain sa pamilya at masuportahan ang mga mahal nila sa buhay. Sa kabila ng paulit-ulit na panganib sa kanilang buhay, tuloy pa rin sila araw-araw dahil ang trabaho nila ang literal na nagbibigay liwanag at kuryente sa buong syudad. Ang kanilang tapang at dedikasyon ay madalas hindi napapansin. Pero kung wala sila, mawawala ang ilaw at titigil ang lahat. Isa sa pinakabaliw na tradisyon ay ang pagputol ng anchor chain para ilunsad ang isang barko. Isipin mo, napakalaking bakal na kadena na may bigat ng 2 dosenang tonelada ay napuputol sa loob lang ng ilang segundo at ang dambuhalang cargo ship ay biglang dumudulas pababa sa slipway, diretso sa dagat. Pero ang pinakamahalaga dito ay saan at kailan puputulin ang kadena. Bawat link ng kadena ay may bigat na daan-daang kilo. Kapag naputol na ito, sabay-sabay ang kilos ng momentum, gravity at alon ng dagat. Hindi ito basta-bastang dahan-dahang lumulutang, kumakawala ito at buong bilis na sumasalpok patungo sa dagat. Kung maaga o mali ang puputulin, pwedeng lumihis ang barko, sumalpok sa baybayin o kaya'y tumaob. Kaya tinatawag na free launching ang hakbang na ito. Ito ang huling yugto ng paggawa ng barko at ang pinakanakapipinsala kung magkakamali. May ibang shipyard na nilalagyan ng sebo na hinalo sa paraffin wax ang slipway para mas dumulas ng maayos ang barko papunta sa tubig. Mayroon ding nagtatantiya ng high tide para makatulong ang pagtaas ng dagat na pabagalin ang bagsak. Mula sa sandaling maputol ang kadena hanggang sa tuluyang lumutang ang barko, mas mababa pa sa 50 segundo ang lahat. Pero sa likod nito, may daan-daang manggagawa at buwan ng kalkulasyon. At sa mismong segundo na maputol ang kadena, ang barko ay wala na sa kamay ng tao, kundi nasa kapangyarihan na ng dagat.